Handa na tayo. Kunin na natin ang mga Biblia, notebook, ballpen. Mag-aaral na po tayo ng Word of God. At sa pagkakataong ito ay hihilingan kong buksan natin ang ating mga dalang Biblia sa aklat ng Hebrews. Hebrews chapter 12, popular verse. Ayaw. Yan. Tumayo tayong lahat bilang paggalang sa pagbabasa ng Word at bago natin basahin, magandang pinapahayag natin ng blessing sa ating kapatid sapagkat ito pag binabasa pa lang pinagpapala na tayo. So sabihin niyo sa inyong katabi, pagpapalain ka ng Panginoon. Yun. Amen. Matapos mabasa, please remain standing at hingi tayong wisdom kay Lord. Hebrews 12:1 sa New King James Version. Sabay-sabay natin basahin. Handa po. Basa. Therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us. And let us run with endurance the race that is set before us. Aming Ama, muli po maraming salamat na kami ay pinagkalooban mo ng buhay at lakas upang ito ay muling maipaglingkod sa iyo. The reason I live, the reason we live is to worship you, sabi ng awit. Dahil diyan, kami ay patuloy humiling sa iyo na kami yung samahan, linisin ang banal mong dugo para walang maging hadlang sa inihanda mong pagpapala ng iyong banal na salita. Pag-aaralan namin ang iyong word, samahan mo kami kasi kung wala ka ay wala kaming magagawa. Ikaw ang marinig. Boses ko yung magsasalita pero ikaw yung aming maging main speaker, bata, matanda, member, attender, visitor. Nandito o nasa online, maranasan ka. Ang sarap-sarap kaya na nakakatagpo ka, Lord. Nang sa gayon ng pagsamba ay tunay na buhay sa bawat isa. So Lord, sa iyo na namin ito pinagtatagubilin sa pangalang Jesus. Amen. Thank you. Please be seated. Allow me na i-share sa inyo ang pag-aaral sa paksang break free from your baggage. Break free from your baggage. Nasusubaybayan niyo po ba sa news at sa mga investigasyon yung tungkol sa maletang dineliver sa mga government officials? Pakitaas nga kamay. Yung mga nakakasubaybay. Ayan. So, pero hindi yan ang ating topic. Hindi natin pag-uusapan yan. Kasi, maniwala kahit sa hindi, may maleta akong natanggap. Dali lang ha, dali lang. Ang bigat. Ang bigat. Grabe ito. Ayan, no? Sabi ko nga, maniwala kayo sa hindi. Yung laman, si Lord ang nagpadala. Bakit? Kasi, ang laman, kinakabahan ka na. Ay, ano ba yan? Sumarado yata lalo. Ayan. Ayun, mga Biblia. Healing Bible, iba-iba yan. No? May Greek. Iyan. Kayo talaga, may niisip kayo, no?
Alam niyo, hindi naman masama na sumusubaybay tayo sa mga nangyayari sa Senate. Maganda nga na anumang hindi magandang nangyayari sa ating paningin ay nadadala natin sa Panginoon para ipanalangin. Pinagpe-pray niyo ba ang Senate? Yes, kailangan. Utos ng Biblia yan. Nang sa gayon ay makaranas tayo ng kaayusan, kapayapaan sa ating bansa. Ang pag-iingatan lang natin ay ito, na yung mga bad news na natatanggap natin, siyempre na-absorb natin yan, ay magiging mistulang bagahe sa iyong damdamin, sa iyong puso't isip. Dinadala mo na yan araw-araw, hindi ka nanonood pero parang napapanood mo pa sa isip mo, nararamdaman mo pa, as in hindi mo namamalayan may masamang epekto na sa'yo. Yun ang ating pag-iingatan. Nakukuha niyo ibig ko sabihin? Yung bang hindi ka na makatulog, mabigat na rin sa dibdib mo, maghapon mo lumulungkot, yan ang ating iingatan. Tandaan po natin, tayo ay tao lang. Hindi tayo ganap, hindi pa tayo perpekto. Definitely, maaapektuhan tayo ng mga nangyayari sa ating paligid, sa ating bansa. Lalo na kung wala tayong paraan ng Panginoon, paano natin dalhin ang mga kabigatan at bagahe sa ating buhay. Pag wala kang gabay ng Lord, sabi nga ni Jesus, di ba, without me, you can do nothing. No wonder, bibigat nga ang buhay. Kasi wala kang gabay ng Lord. Di mo alam i-handle yung bagahe. Wala mang magdi-deliver sa atin ng maletang puno ng pera. Anong sana all? Wala mang magdadala sa atin ng maletang puno ng pera. Listen, I believe si Satan palagi ay nagpapadala sa atin ng mga kabigatan sa buhay. Do you agree? Yes. Maniwala kayo sa hindi, si Satan ay maraming maletang pinapadala sa mga mananampalataya, maleta ng kabigatan. Pasahin niyo Isaiah 61, tinawag si Satan na spirit of heaviness. Siya talaga nagbibigay ng kabigatan, bagahe. Kanya nakakalungkot, maraming mananampalataya hindi aware na meron na pala siyang nadadala na mga unnecessary na bagahe. Bagahe na dala-dala araw-araw, hindi naman talaga kailangan na madala. Kasi galing nga kay Satan. Sabi mo sa iyo katabi, ingat. Makidala tayo ng dala eh. Si Satan pala may padala. Araw-araw pa naman kahit saan tayo magpunta, hindi na realize na marami, si Satan na pala ang naglagay sa ating buhay. Tanong, kayo ba ay matutuwa kung kayo bibiyahe sa abroad na ang laman ng inyong maleta ay basura? Siyempre hindi. Pero alam niyo ba na maraming Christian ay pilit pa rin buhatin at dalhin ang mga nagpaparumi, nagpapabigat sa kanilang buhay Kristiyano, worse, araw-araw dala. Sa airport, lahat ng laman ng maleta na bawal, dapat isusurrender mo yan sa kanila. Tama? Pag bawal yun, nakita sa scanner eh. Wala kang magagawa doon, kukumpiskayin nila yun. Dapat surrender sa kanila. Ay the same sa buhay ng Kristiyano. Dapat isurrender natin sa Lord yung mga nagpaparumi, nagpapabigat sa buhay Kristiyano. Pakinggan ninyo ang sabi ng Hebrews 12, yung binasa natin. Verse 1.
Therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us, ano sabi? Lay aside what? Every weight. Huwag dalhin yung magpapabigat. Yan ang utos. Ano yung nagpapabigat? Ayun. And the what? Sin, which so easily ensnares us. And let us run with endurance the race that is set before us. Ganda nung sinabi ni Warren Wiersbe, madalas natin ginagamit sa ating care group, ang kanyang mga aklat. Ang sabi niya, quote, "The Christian life is a race, and you cannot run well if you are carrying unnecessary baggage." See? Ganda, ma-aware tayo, no? Hindi ka pwedeng tumakbo na ang bigat-bigat ng iyong suot. Nakita niyo ba yung mga tumatakbo? Ang nipis-nipis ng kanilang sando, short, napakanipis. Ultimo shoes, napakagaang. Kasi hindi pwedeng mabigat dahil magpapabagal yon, magpapabigat yon. Lalo sila mapapagod sa kanilang pagtakbo. So ano ang dapat nating gagawin para ma-break free na tayo sa mga bagahe na pinadala ni Satan? Oops, meron akong text. Dali, may isa pang maleta. First time to, nagpipreach ako, may nagte-text. Ayan. Ay, kailangan buksan. Kasi kung may nagpapabigat at hindi naman dapat dalhin, ay dapat alisin. Tama ba? Ay hindi maalis kundi buksan. Dapat buksan, saliksikin, isa-isahin, alamin. Tama ba? Buksan natin. Ayan. Naku. Ano-ano ang mga dapat gawin para ma-break free tayo sa pinapadala ni Satan na kabigatan sa ating buhay. Kailangan, siyempre, buksan ang maleta, parang puso, buksan natin ating puso. Saliksikin, baka merong dapat ma-identify, no? Dapat ma-acknowledge na yun pala ay pabigat. Dala ka ng dala, ay pabigat pala siya. Sulat niya number 1. Acknowledge the load that drags us down. Napakahalaga. Ang isa-isahin natin yung mga nagpapabigat. Ano ba ang mga sinabi dito sa text natin? Mga bagahe na nakapagpapabagal sa atin. Ay dapat ma-realize natin na hindi lang nakapagpapabagal ito, ito pa yung nagbibigay dahilan bakit tayo natatalo. Yun. Ay parang sa buhay natin, no, ay dapat ma-realize natin na yan palang dala-dala natin na yan. Hindi lang magpapabagal, magpapabigat, kundi magpapatalo sa buhay Kristiyano. Kanyang maganda i-identify natin. Balikan natin yung text, yung Hebrews 12. You may go ahead. Basahin natin uli. Ano sabi? You may go ahead. Ready, go. Let us lay aside every weight. So, scan natin. Sa isahin natin, buksan natin ang maleta kung ano yung nagpapabigat at dapat nating, ay ito, may nakita ako. Baka ito laman ng ating bagahe sa buhay. Emotional
baggage. Okay? Emotional baggage. Yan. Ano-ano ang mga emotional baggage na yan na dapat isuko, isurrender sa Lord? Hurt from friends. Nasaktan ka ng iyong kaibigan. Alam niyo ba ang bagahe yan? Nabalitaan niyo na ba yung nangyari kay Rhea at saka kay Ana? Sinong Rhea, sinong Ana yan, Pastor? Kwento ko na lang sa inyo. Bata pa sila, matalik sila magkaibigan hanggang nagdalaga na. Sabi nung si Ana, laging tayo Sagot naman si Rhea. Sabi niya, oo naman, best friend forever. Oo. Pero ang hindi alam ni Rhea, may lihim pala itong si Ana. Na hindi niya basta masabi agad, siguro hindi pa siya handa, at talagang bigat na bigat siya doon sa hindi niya masabi. Ano yung secret? Atin-atin lang to Si Rhea, may boyfriend, ang pangalan, Miguel. Ang problema, niligawan din si Ana. Oh. At sinagot naman ni Ana. Ayun. Ay, wag nyo na hulaan yung ending ng story. Alam nyo na, di ba? Tama kayo. Nung malaman ni Rhea, sira ang kanilang pagkakaibigan. Both sila born-again Christian. Ay humingi ng, siguro na-convict ng Holy Spirit si Ana, humingi na ng tawad. Hindi lang isang beses, maraming beses nag-sorry. Guess what? 10 years na ang lumipas, hindi pa rin mapatawad ni Rhea si Ana. Realidad ba? Familiar yung story? Baka may nakikinig sa akin ngayon. Parehas kayo ni Rhea. Hindi makarelease ng bagahe. Imagine mo, 10 years, no? Dala-dala niya yun. Buhat-buhat pa rin niya yung bagahe galing kay Satan na hindi nagpapatawad. Kinikerry niya 10 years. Hindi dapat dalhin. Emotional baggage. Sakit kasi nung ginawa niya. Damdamin. Marami kaparehas ng istorya ni Rhea. May isang driver na nagdadrive sa probinsya. Alam niyo naman sa probinsya, marami mga tanim. May nadaanan siyang matanda na ang laki-laki ng buhat, laki ng basket sa likod. Laman ay puro gulay. Malaki pa sa kanya yung basket. Ay siyempre naawa yung driver. Manong, sakay na kayo, pick up. Sampa si Manong, ay malayo pa pala yung pupuntahan. Pagdating, pagbaba, nagulat at natawa itong driver, Manong, ba't di mo binaba yung, yung karga-karga? Sinakay na nga kita para gumaang. Manong, sana binaba mo yung basket para gumaang. Parang ganon ang marami. Na ayaw i-let go ang baggage. Naglilingkod kanya merong konting kaginhawaan dahil nakapagsaserve. Pero dala-dala, may bagahe pa rin. Parang yung tatang, si Lolo.
Nakasakay nga, gumaang dahil malapit na ang pupuntahan, pero karga-karga pa rin yung bigat. Nagsaserve ang maraming Christian, so may konting gaang, pero ayaw bitiwan yung unforgiveness na spirit. Si Satan may padala po nun. Pabigat po yun. Sabihin mo sa iyong katabi, emotional baggage. Yan ang tawag dyan. Kanya nga let us lay aside every weight. Wow. Nandyan pa kayo? Ito, bagahe din to, emotional bagahe din to, rejection. Ako, ang dami ko na nakausap po niyan. Na iniwan, inabando na. Meron pa nga kasi talagang bata pa, pinabayaan na siya. At kahit may edad na nakausap, parang fresh na fresh. Iniwan ako. Karga-karga pa yung emotional baggage. Ang daming ganyan. Kaya sabi ko kanina sa aking panimula, nakakalungkot maraming mananampalataya, hindi aware na nagdadala ng mga bagahe na hindi naman dapat. Maganda na makilala natin niya, ma-identify, ay tanggalin ko na to. Pabigat lang to. Sabi mo sa iyong katabi, ingat. Yeah. Siyempre yung takot, isa pa yan, emotional baggage din. Ang dami ko na rin nakausap nito. May isa akong nakausap, sabi niya, hindi na ako mag-aasawa. Wow. Sabi ko, wag naman. Ganda siya talaga, maputi. Talagang, pero may luha nung sinasabi niya na, siguro meron siyang ex-boyfriend na nasaktan lang siya. Tingin na nga niya sa lahat ng lalaki, pare-parehas lang yan. Grabe, no? Pati ako nasaktan. Lalaki din ako Sabi ko, hindi naman siguro ganun. Emotional baggage. Diba? Ako, ang dami po. Kulang ang oras para isa-isahin natin mga insecurities. Lahat yan dapat isuko sa Lord. Amen? Bitiwan na. I-let go. Excess baggage lang po yan sa buhay Kristiyano. This consume energy and still focus. Nawawalan ka lang ng lakas, nawawalan ka lang ng focus. Kapag katakot ka, hindi ka makapagpatuloy. Yun nga yun, ayaw na mag-asawa. Hindi na siya makalaya doon sa bagahe ng kanyang damdamin. May mga bata ba dito? Mga young people hanggang bata pa. Naguhugas na ba kayo ng plato? Pakitaas ang kamay. Naguhugas ng plato. Huwag niyong ikahiya. Huwag niyo ikahiya. Yeah. Alright. Marami tayo naguhugas ng plato dito. Okay, listen. Pag may matigas pang bagay na mahirap makuskus, ano ginagawa niyo? Ayun, binababad sa tubig. Ay, the same po sa mga bagahe sa buhay, mga minamahal. Subukan ninyo ibabad sa salita ng Diyos. Subukan nyo ibabad ang uso sa pananalangin. Subukan ninyo ibabad sa banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Subukan nyo ibabad sa presensya ng Diyos. Pag nagwa-worship kayo, ibabad nyo yung lahat ng inyong bagahe. Mawawala yung emotional baggage mo. Totoo yan.
Ang dami ng testimony. Pinalaya na ako ng Panginoon. Na-break yung baggage. Kanya masaya na. Hanap pa tayo. Meron pa eh. Kailangan nating makita to para maalis na dito at maging magaang. Ay hindi lang emotional baggage, mental baggage. Isa pa. Isa pa sa dapat natin mapag-ingatan na baka dala tayo ng bigat sa ating isipan. Ito yung mga simple na halimbawa ng mental baggage na dapat nating tanggalin, iwan na. Una, yung overthinking. Ako, baka hindi nyo na namamalayan eh. Ang haba na ng oras, wala na kayo ibang inisip kundi yung problema na yun. Alam niyo, pag na-overthink tayo, yan ang dahilan bakit tayo hindi nakakatulog. Yan ang reason bakit marami sa atin stress palagi. Parang pagmulat, di ba sana pagmulat yung maaliwalas. Pero nakakakita ba yung pagmulat parang ang bigat ng itsura. Umaga, dapat fresh eh. Sabi nga ng Bible, di ba? Great is thy faithfulness. Si Lord, tapat yan eh. Ang katapatan niya, they are new every morning. Hindi malasap ng mga may bagahe sa isip. Kasi hindi niya makita ang faithfulness ng Diyos sariwa umaga. Kasi pilit niyang dalhin, pilit niyang kargahin, isip ng isip. Remember, ang Bible ay nagturo, the mind is the battleground, battlefield. Dito tayo inaatake ni Satan sa isipan natin. Alam niyo po ba yan? At dito dapat nananalo tayo. Amen? Sabi ni Paul sa mga taga-Korinto, Gs 3 hanggang 5. 2 Corinthians 10, 3-5. Although we live in the world, we don't fight our battles with human methods. See that? Ano yung labanang na-encounter natin? Our weapons that we fight with aren't human, but instead they are powered by God. Pwede ba palakpakan natin si Lord? Ayun ang maganda, meron tayong weapon kay Lord. The weapons of our warfare is not carnal, sabi ni Paul. So aren't human, but instead they are powered by God for the destruction of fortresses. They destroy arguments. Yun ang nilalagay ni Satan mga arguments. Ganon ang ginawa niya kay Eva nung panahon doon sa Genesis. Lahat ng nilagay ni Satan sa isip ni Eva, totoo ba? Ina-argue niya Totoo ba? Nilalagyan ng doubt. Kung ano-ano mga panglason sa isip, kanya ang dami nabibigatan. Pero ang masarap dito ay yung ibinigay na weapon ng Lord panglaban. Amen? Tuloy natin, verse 5. And every defense that is raised up to oppose the knowledge of God, they capture every thought to make it what? Obedient to Christ. Pwede ba palakpakan natin si Lord? So, yung mga bagay na yan, mga minamahal, ay isaalang-alang natin, labanan. Dapat napapanalo. Ang gaganda ng awit natin, ang pagtatagumpay ay sa Panginoon. Greater is He that is in us than Satan.
na nasa sanglibutan na ito, yan ang sabi ng Bible. Dakila ang Diyos na nasa puso natin kaysa kay Satanas na nasa sanglibutan. Kanya ang tawag sa atin, we are more than conquerors. Higit pa tayo sa pagtagumpay. Dahil ang pagtatagumpay, binigay na ng ating Panginoon sa Kristo. Ginawa niya doon sa krus ng Kalbarya kung kanya, winasak na niya ang kapangyarihan ni Satan. Dati ako'y alipin ng kasalanan. Hindi ko maalis-alis ang bisyo, pagmumura, pagsisigarilyo, pagmariwana. Hindi ko maalis-alis. Pero praise God, may pagtatagumpay kay Jesucristo. Malaya na ako. Binigyan na ako ng pagtatagumpay ni Jesus Christ. So ganoon mga kapatid. Ako, ang dami na mental baggage, mga panghihinayang. Ay kung wala na, di wala na. Para yung Chinese, namatay yung asawa. Sama ko. Talagang, iyak na iyak. Sama ako. May nagbiro. Ginanon. Biro lang. Kidding aside, mga minamahal, yan ang problema ng marami. Yung panghihinayang, isip ka ng isip, bagahe. Ay kung wala na. Tanggapin mo na. Kamatayan man yan, ninakaw man yan, iniwan ka man yan, ano man. After all, sabi nga ni David, though my mother and my father forsake me, the Lord will lift me up. Pwede mapalakpakan natin si Lord. Pagkasama mo si Lord, kumpleto ka. Amen? At pag may nawala, ang dami ko na story nito, pag may nawala sa'yo, babalik ni Lord yun sa ibang paraan. Amen? Niwala kayo doon? Yes. So huwag ka nang magmukmuk, magpapapadyak. Wala na. Iniwan ako. Binrake ako. Ano ngayon? Baka mamaya mayroon mas best si Lord para sa iyo. Diba? Ako, mga anxiety about future. Sabi nung isa, Pastor, alala na ako kasi nawawala na ako sa kalendaryo. Magkakaasawa pa ba ako? Huwag ka mag-alala. May magandang plano si Lord sa iyo. Amen? Whether magkaasawa ko hindi, may magandang plano si Lord sa bawat anak niya. Tandaan natin yan. Parang hindi nyo matanggap na, na maging blessed singleness. May plano si Lord. Kung yun ang tawag, why not? Ito pa, hanap pa tayo. Naku, ang dami pala dapat tayong ma-identify na nagpapabigat sa buhay natin. Dapat alisin. Ano yan? Spiritual baggage. Woo! Ayun yun, binasa natin. No? Sins, let us lay aside weight at saka yung sins, mga kasalanan. Ito po yung mga secret sins. Yung walang nakakaalam kundi ikaw lang. Hindi mo yan sinasabi kahit kanino, kahit malapit sa'yo o sa kadugo mo, ikaw lang nakakaalam. Ang pandarayang ginagawa ni Satan sa iyo dyan, pinapaniwala ka niya para makere-kere mo yan palagi, ay yung sinasabi ni Satan, hindi yan lalabas, ikaw lang nakakaalam niyan. Sabi mo siyang katabi, no, alam ni Lord yan. Wala tayong maililihim kay Lord. Today, ang ganda ng mensahe ng Lord, bitiwan, lay aside, surrender kay Lord. Sabi ng Bible, hindi natin yan maitatago ng forever. Maliwanag ang Bible, lalabas at lalabas din yan sa public. Baka magulat ka pa. Maliwanag ang Bible, lalabas din yan. Yung ginawa mo secret, lalabas yan in public.
Alam niyo, isang spiritual na bagahe, no? Hindi lamang secret sins, but also guilt. Guilt. Yung hindi mo mapigilan sa loob mo na parang may umuusig, parang may tumutusok doon, parang merong hindi ka mapagkatulog sa loob. Ang tawag ng Biblia dyan, nag-grieve mo yung Holy Spirit, napighati mo yung Banal na Espiritu. That's why nararamdaman mo yung kanyang grieving sa loob. Pag hindi yan na-confess, lalo lang yan bibigat sa iyong buhay. Yan ang pandaraya ni Satan sa atin, ay yung itago at ilihim. Sa halip, tanggalin, dahil yan ay nagpapabagal, nagpapatalo ng buhay Kristiyano. Surrender kay Lord. Amen? Compromise living. Naku, wag na pasukin ng ganyang buhay. Yung yung standard. Dito, you are holy. Pero pag nasa labas, nagko-compromise ka kung ano yung ginagawa ng sanglibutan at unbeliever, ginagawa mo din. Compromising living ang pinapractice mo. Bagahe yan, mga kapatid. Yung pagiging malamig, bagahe din po yan. Yung bang nawawala yung dati mong init. Hindi ka nakaparehas nung una, nung bagong tanggap ka sa Lord. Dati maaga ka sa gawain at lagi ayaw mong late. Pero now, napapansin mo bang ikaw na yung humahabol? Dati ang gustong-gusto mo, ikaw yung nauuna. Pero ngayon, ikaw na yung humahabol. Wala na yung dating sigla. Spiritual baggage. Alam niyo, mga bagay na yan, nagde-drain ng ating spiritual passion. Yung confidence mo sa Diyos nawawala, nade-drain. Pag-pray natin na lahat ay muling bumalik. Parang si David nung siya ay nahuli at inutusan ng Diyos na sabihin ni Propeta Nathan, sabihin mo kay David, nakita ko ang kanyang maling ginawa. Hindi lamang siya nagkasala ng adultery, kundi ng murder. Isa siyang mamamatay tao sapagkat pinapatay niya yung asawa ni Bathsheba. Alam niyo, nung rebuke si David. Anong sabi ni David? Panalangin niya, Lord, restore unto me the joy of your salvation. Wala na ba yung dati mong siglang magbasa ng Biblia? Bagahe yan. Wala na ba yung sigla mo ng pananalangin? Bagahe yan. Padala ni Satan. Nawawala na ba yung ikaw'y mainit sa paglilingkod sa Panginoon? Bagahe yan. Kailangan ipanalangin na magbalik yung burning passion. Alam niyo, pag sinabing burning passion, yung bang lahat ginagawa. Yung pinakamabuti, maligtas lang isang kaluluwa, talagang susunduin mo pa. Hindi mo pinalalampas. Maka-church lang yung tao, talagang nag-e-effort ka, gumagastos ka. Burning passion ang tawag. Yung parang pag nakakita ka na ng lalamig, ay ikaw yung nagbibigay sigla uli sa kanyang pananampalataya. Sabi mo sa iyong katabi, burning passion. Ay, alam nyo, minsan, ang burning passion ay may mga pangyayari sa atin na hindi na tayo nagiging komportable sa normal. Yung bang ang level ng yung spirituality, parang gusto mo na ng miracle, extraordinary na gawa ng Diyos. Hindi yung simpleng pangyayari sa buhay. Burning passion yun. Nagtataas ang level ng iyong pananalangin at pananampalataya.
Di ba minsan meron tayong parang feeling natin na pag may event, ay lagi tayong doon nakadepende sa ating kakayanan, sa ating talento, sa ating lakas, meron tayo. O kaya, pagka meron tayong sakit, lagi tayong nakadepende sa doktor, sa check-up, sa gamot. Ay hindi mo masama na tayo nagpapadoktor o nagpapagamot. Pero minsan, makinig mga minamahal, nakakalimutan natin, halimbawa, pag sumakit ang ulo mo, sumakit ang tiyan mo, ano una mo ang agad na iniisip? Biogesic? Meron pa tayong biogesic? Meron pa tayong Imodium? Nakakalimutan mo na ba na pwede kang manalangin muna agad at i-rebuke? Kasi minsan ang gawa ni Satan ay ang bigyan tayo ng karamdaman. Nagawa niyo na ba yan? Ang daming beses ko na naranasan yan. Simply, ni-review ko in the name of Jesus na wala yung aking nararamdaman. Pwede ba palakpakan natin si Lord? Yun eh. Wala nang burning passion. Turo talaga ng Bible, may pagkakataon, tama-tama sa mga mensahe ng ating awit, na talagang nag-engage tayo sa spiritual warfare. At doon umaalis si Satan na nakikreate ng kung ano-anong gulo, karamdaman, kabigatan, kaguluhan sa ating puso't isip. Submit yourselves unto God, rebuke the devil, and he will flee from you, sabi ng Bible. Lalaya si Satanas pag ating tinaasan yung burning fire sa ating buhay. Amen? Burning passion. Minsan, talagang umaasa na tayo sa sipag natin, sa dami ng customer, sa negosyo, mga bonus, mga promotion na ating natatanggap. Pero naisip nyo na ba na pagka nanalangin kayo sa Panginoon ng extraordinary provision, ay pwede siyang gumalaw at magulat ka na yung unang tinatanggap mong 5 kilong bigas, biglang 1 kilong bigas ang dumating sa iyong harapan. Pwede bang palakpakan natin si Lord dyan? It happens, ang dami ko nang narinig na testimony na matinding galaw ng Lord. Bakit walang ganon? Wala na, malamig ka na eh. Wala ka ng panalangin ng burning passion. Kakaibang pananalangin at pagtitiwala, pananampalataya sa galaw na makapangyarihan ng ating Diyos. Sabi mo sa iyong katabi, burning passion. Hanap pa. Ano pa ang mga dapat nating bitiwan? Ito pa. Ayan. Ano tawag? Relational baggage. Pati ba naman ang pakitunguhan ay nagiging kabigatan? Ano yung mga relational baggage? Ay siyempre, una sa lahat, bitterness. Sabi mo sa iyong katabi, bitterness. Parang pag nakasalubong mo hindi mo na alam, parang gusto mong gumawa ng sarili mong skyway para doon ka dadaan. Makaiwas ka lang doon sa nakita mo. Kasi bitter, dala-dala mo yung bigat ng bitterness. Kailangan ay ipatanggal, isurrender. Alam nyo, I remember nung una kaming bumiyahe sa Hong Kong. Minsan, yung aalisin sa ating buhay parang masakit. Minsan, yung aalisin sa ating buhay parang hindi mo gusto. Pero pag pinayagan mo ang Panginoon, nagagalaw sa iyong buhay, ang kasunod niyan, freedom, kasiyahan, at matagumpay na buhay, Kristiyano. Amen? Napakahalaga, mga minamahal. Ultimo yung mga
unmet expectations. Ay dapat, hayaan na natin si Lord. Lagi ka bang nagagalit kapag ka may expectation na hindi nangyayari? Ayan. Para yan yung nagtalo kasi anniversary. Sabi, akala ko bibigyan mo ko ng rose. Hindi mo binigyan ng rose. Gumamela. Mga simpleng bagay pero napakahalaga ang matutunan nating umunawa, magbukas ng isip, magbigay pa ng tsansa at pagkakataon na kung saan ito ang itinuturo sa atin ng banal na kasulatan. Amen ba? Pwede ba palakpakan natin si Lord? Pangalawa, at dito na ako magwawakas, napakahalaga na ating i-recognize yung purpose ng Lord, bakit niya tayo iniimbitahan na bitiwan na natin ang nagpapabigat. Balikan natin yung text kasi may sinabi, ang ginamit na salita ay easily ensnares us. Sa ibang translation ay beset us. Nang ibig sabihin yan yung po mga nagpapa-sidetrack sa atin. Ang ibig sabihin yan yung mga patibong, mga panglito. At pag hindi natin yan na-recognize, masasayang yung gustong gawin ng Diyos sa ating buhay, kung kaya dapat makita natin na pag hindi natin inalis ang mga ito, ay maraming mawawala sa atin. Una sa lahat, ang bagahe ang nagpapabagal sa ating spiritual progress. Pag hinayaan mo ang bagahe sa iyong buhay, hindi ka lalago ng lubos. Yung bang you cannot run with joy dahil you are holding weights. Alam niyo ba sa verse 2 nung Hebrews 12, verse 1 yung binasa natin kanina. Alam niyo ba si Jesus dun sa cross, kahit nagdusa siya, ang resulta nun, kasiyahan. Tingnan niyo, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the, ano sabi? Joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Pwede bang palakpakan natin uli ang ating Diyos? Yun bang hindi ka makaharangkada yung paglago mo spiritually kasi may bagahe. May napansin ba kayong mga mananampalataya na palaging hindi masaya? Alam niyo kung bakit? Hindi dahil sa puro kulubot na ang mukha. Kasi marami siyang hinahawakang bagahe. Para yan yung mananampalatayang umattend ng birthday party. Napuna ng marami na ang kinakanta niya lang ay birthday to you. Wala yung happy. Birthday to you. Tapos medyo yung ngiti niya hindi talagang tunay. Ay, lumalaman. Yung pala may birthday. Kaaway niya. Hindi siya makasaya. Samantalang lahat ay sayang-saya na nagse-celebrate, nagpupuri sa Diyos. Pero siya hindi makagrow. Hindi siya maka-overcome. Hindi siya makahakbang sa paglagong espiritual. May bagahe kasi. Alam niyo ba, kung kayo ay magpipilit, magbuhat ng bagahe, pwedeng nandito kayo, nagtataas ng kamay, pumapalakpak, nagbibigay, nagmi-ministry, pero meron kang lungkot. Hindi kumpleto ang saya. Kasi may hawak kang bagahe. Ang bagahe, nag-aawat ng pag-grow.
ang pag-grow ay kasiyahan. Parang grade 1, grade 2, masaya magulang na uma-up na. Tama ba? Masakit sa magulang yung, bagsak ka, balik ka na naman, nakakagalitan pa. Tama ba? Ay ganun din ang buhay Kristiyano. No? Hindi kasiyahan kung hindi ka nagle-level up. Wala kang joy. Kasi may bagahe, yung bagahe pinipilit mo ikarga, samantalang merong joy na binibigay ang Lord. Sapagkat tayo ay binigyan na ng kapatawaran at pagtatagumpay at lakas at biyaya ng ating Panginoon. Palakpakan natin si Lord dyan. Ha? Parehas yan nung umatendong kasalan. Ganon din, Christian. Masaya lahat, siya ay hindi. Ay, nung kakain na, inalok, kain na. Sagot, busog ako. Pero ang totoo, kalam na yung tiyan niya. Natuto pa magsinungaling. Hindi nagle-level up. Kasi mas pinipiling buhatin yung bagahe. Relational baggage. Hindi ka sasaya, believe me, hindi ka sasaya kahit nasa loob ka ng church ng paglilingkod, kung mas pinipili mong buhatin yung bagay sapagkat ang bagahe, nagpapalungkot, nagpapabagal, nagpapatalo sa buhay Kristiyano, hindi ka mag-grow. Last na, ang bagahe ay nagbubulag sa atin sa mga pagpapala ng Diyos. Nakakita na ba kayo nung nag-sorry naman, nagkaigin na? Di, akala mo, nagkasundo na. Pero may bagahe pa rin. So, ano nangyari? Pag nakatalikod, di naman siya talaga nag-forgive. Bitter pa rin. Yung meron pa rin salitaan sa likod, hindi pa rin kumpleto. Kasi binubulag ka nung bagahe, nung relational baggage na yan, dapat sana pinagpala na kayo ng kasiyahan, dapat sana pinagpala na kayo ng unity, dapat sana pinagpala na kayo na parehas kayong gagamitin ng Diyos mightily, but because may mga bagahe tayong dinadala, ay yun pa yung nagbubulag sa blessing ng ating Panginoon. Let me close. Tapos na ako sa aking maleta. Tanungin ko kayo, ano ho yung maletang dala-dala ninyo? Mabigat ba? Ay baka time ito kanya ito message ni Lord. Nanonood tayo ng news. No? Bali-balita yung maleta na yan. Pero baka si Lord nangungusap sa atin na tayo mismo ay pinadalahan ni Satan na mga maletang nagpapabigat sa buhay. Ay, ito yung time na mas maganda si Lord ang mag-unload. Let me conclude sa isang point. Yung baggage, hindi yan meant para sa'yo. Para dalhin mo. Kasi dinala na yan ni Jesus sa cross. Doon sa cross, nilagay na sa kanyang balikat lahat ng weight. Lahat ng weight. Dinala na niya. Huwag mo na kunin. Kaya nga ano sabi ng 2 Peter 5:7, cast all your anxieties or cares on Him because He cares for you. Diba sabi ni Jesus? Kayong napapagod, nabibigatan, halika, sabi ni Jesus. Halika. Magaang yung aking pamatok. Magaang na kasi binuhat ko na yung bigat. At ikay aking pagpapahingahin. Sige, tayo na tayong lahat. Awitin natin to. Ang ganda itong mensahe na ito. And sing it. Thank you. Ganda itong mensahe na awit.
There is no problem too big. God cannot solve it. There is no mountain too tall. He cannot move it. There is no storm too dark. God cannot calm it. There is no sorrow too deep. He cannot soothe it. Weight of the world Upon his shoulders. Yes, Lord. I know my brother that he will carry you. Yes. He carried the weight of the world upon his shoulders. I know my sister. I know my sister that he manalangin tayo, manalangin tayo. Salamat Lord, ganda ng message mo. Yung palang nangyayari sa paligid namin, may kinalaman pala yun sa personal naming buhay. At ngayon, ikaw na mismong nagsasalita. Ikaw na mismong nagpapahayag na nagsasabi, alisin namin ang mga nagpapabigat na aming daladala. Ito'y dapat i-surrender sa iyo. At kung kami bigat na bigat, ay lapitan ka lamang, pagtiwalaan ka kami iyong pagpapahingayin. Thank you, Lord. Thank you. Ganda ng word mo ngayon. I pray, Lord, na bawat isa ay pagtiwalaan ka. Bigay na sa iyo yung mga bagahe. Kasi excess baggage, hindi padalhin. Sa buhay Kristiyano, wala dapat bagahe. Dapat to sinusurrender sa iyo. So minsan paawit tayo sa simula, sa inyong gustong lumapit, kausapin ng Panginoon. Di ko alam kung ano gusto niyo sabihin sa Kanya. Pero ito yung magandang pagkakataon. Pagtiwalaan natin ng ating Panginoong Yesus. Makiran lang kayo sa inyong kinatatayuan. At ali kayo, sama-sama tayo manalangin dito sa harap. Pagtiwalaan natin ang ating Panginoon. Okay? So minsan pawitin natin habang kayo lumalapit, nagpe-pray. Awitin natin. There is no problem. Ready? There is no problem. Amen. Yes. Amen. Huwag na natin iuwi ang kabigatan. Iwan na yan sa paanan ng Lord. Yes. There is no mountain too tall. He cannot move it. There is no storm too dark. God cannot calm it. There is no sorrow. Yes. Thank you, too Lord. deep. He cannot soothe it.
pakinggan lang natin tugtog. Sige lang po, kausapin niyo lang si Lord. Panginoon, maraming salamat sa iyong salita. Pagkain sa aming kaluluwa. Ang sarap, Lord, ng iyong salita. Salamat sa iyo, Banal na Espiritu, na tinugon mo kaming samahan. Ramdam na ramdam ka namin ngayon, Panginoon. Salamat sa iyong presensya. Akapin mo ang iyong mga anak. Bayaan mong maranasan nila yung joy, yung rest, yung peace na pinangako mo, Lord, sa nagtitiwala sa iyo. At palakasin mo yung nanghihina. At bayaan mo na ang pagkakataong ito'y muling mag-refresh sa amin yung burning passion, yung dating init ng relasyon at paglilingkod sa iyo. Bayaan mo, Lord, ang lahat ng mga pag-ahi, mga wala na in the name of Jesus. Yung blood mo, Lord, na maghugas ng aming mga buhay upang lahat makaranas ng tunay na freedom. Freedom sa baggage sa buhay. In the name of Jesus, kayo mga masasamang spirito na nagbibigay ng kabigatan sa trabaho, sa tahanan, sa ministry, lumayas kayo in the name of Jesus. Lumayas kayo mga masasamang spirito na nanggugulo ng isipan. Wala kayong karapatan sapagkat kami pinili sa banal na dugo ng Panginoong Hesukristo. Thank you. Hallelujah, Lord. We worship you. Hallelujah. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagdakila, kasi ito yung aming sama-samang dalangin sa matamis na pangalang Jesus. Yes. Amen.